Good morning mga Lodi. Ngayon, pag-usapan natin yung updated na white paper ng Pi Network, okay? Especially dun sa supply na nababanggit. Hindi naman pagbabago, okay? Pero parang detailed explanation lang. So, tandaan natin na yung maximum supply na sinabi nila is 100 billion, okay? 100 billion. 80% is mapunta sa community and 20% is mapunta sa core team. So, ngayon, pag pumunta tayo dito sa Pi white paper, dito, banda sa Pi economic model, balancing, scarcity, and access. Ngayon, syempre, ang basihan din nila dito is yung Bitcoin. Nakita din nila kung ano yung potential ng cryptocurrency dun sa Bitcoin mismo, okay? Pero yun nga, may problema sa Bitcoin. Okay, yung problema na nabanggit nila, dalawang dahilan is yung pag-distribute ng token ay hindi para sa lahat. At habang nakikilala yung Bitcoin, ang problema dun, ang hirap magmina at konti yung nagmimina. So, yung distribution hindi para sa lahat. Uneven. Ibig sabihin, para lang sa mga may pera at may alam mag-mine ng Bitcoin ang magkakaroon ng Bitcoin. Ngayon, meron tayong Pi economic model na kung saan nag-base tayo dun sa nangyayari dun sa Bitcoin at binago nila yung paraan para lahat is maka-access, yung karamihan maka-access dun sa Pi at the same time maging scarce. So, makikita natin dito kung paano yung supply ng Pi, okay, based on fixed mining supply minted per person. In contrast, sabi niya, to Bitcoin which created fixed supply. Okay, nag-create sila ng fixed supply of coins. So, yung Bitcoin nag-create ng fixed supply na 21 million lamang na Bitcoin ang mag-exist para sa global populations. Ngayon, syempre, paunahan ang kukuha doon. Ang ginawa naman ng Pi, iba. Pi create or yung Pi nag-create ng fixed supply para sa isang tao na sasali sa network. Kumbaga, pag ako, sumali ako at naging pioneer ako, magkakaroon ng pre-mint ng Pi. At yung mga mamimint na yun, ay yun yung makukuha ko. So, ibig sabihin, pag nag-join ako, may fixed amount of Pi na mapipremint, mamimint para sa akin. Okay? Pero forever ba to? Hindi. Mag-stop yan pag ma-reach na yung 100 million participants. Sabi dito, Pi creates a fixed supply of Pi for each person that joins the network after the first 100 million participants. So, once na na-reach natin yung 100 million participants, mag-stop na yung pre-mint siguro. Okay? Yan ang sabi dito sa white paper nila. So, nabanggit natin about pre-mint. Nabanggit pa natin na merong maximum total supply of 100 billion. Ngayon, baka siguro nakita nila, not sure this is just my opinion, okay? Kasi nabanggit nila na 100 billion ang maximum total supply ng Picoin, di ba? So, ito yung parang calculation nila sa 100 million participants na sasali. Ngayon, yung Bitcoin, nag-agawan sila dun sa 21 million na para sa lahat sana yun. Kaso lang, habang nag-aagawan sila, humihirap ang pagkuha kasi nga mas maraming kumukuha. Mas maraming gustong kumuha sa Bitcoin. Ngayon, dito naman sa Picoin, every participant may naibigay sa kanila or may pre-minted na coin na. Pero, hanggang 100 million participant lang siya. Ngayon, habang dumadami yung participant dito, syempre may reward, sasabihin natin yung mga nag-refer, diba? Nagdi-decrease yung reward sa network. The more pioneers or the more users ang sasali sa Pi Network, magdi-decrease yung reward sa referral. Sabi dito, Pi's individual mining reward and referral reward decrease as the function of the number of people in the network. In other words, there's a certain amount of Pi that is reserved for each slot in the Pi network. So, ito ay para mabalance, para maayos yung takbo ng network in a long run. So, talagang sinusunod pa rin nila yung kanilang roadmap nung una na i-hit nila yung mga 100 million users. At yung 100 million users na yun, yun lang yung may pre-minted na coins para sa kanila. So, di ko na alam kung ano nang mangyayari after ma-reach natin ang 100 million users. Pero, hindi ibig sabihin nun na hindi na tayo mag-mainnet. Ang alam ko dyan, mag-mainnet na tayo once na yung mga application maayos na, na-develop na, at nagagamit na natin kahit hindi natin na-reach yung 100 million users sa network. So, yun yung mining supply or yung supply ng Pi. Connected pa rin siya dun sa ibinigay nilang 100 billion na Picoin kasi nga, parang na-calculate na nila if 100 million ma-reach natin yun, ibig sabihin, enough na yung 100
100 billion para sa mga users. So yun yung kagandahan nito kasi hindi paunahan kundi kung sino ang sasali ay magkakaroon ng tinatawag na sariling pre-minted coin. So ayan lang Malodi at ako si Trogi and thank you so much for watching. Ayan Lodi, pahabol na naman. Okay, kasi meron tayong another meet and greet sa Bicol at mangyayari yan sa Capitol Convention Center, Pili, Camarines Sur, March 12. 8 a.m. mag-start. So, ayan, inaanyayahan ko yung mga pioneers, especially mga taga Bicol na suportahan natin tong event na to. Magsama-sama tayo, pakita natin ang support natin dito sa Pi Network. At pasalamatan din natin ang TPG kasi karamihan sila ang sponsor dito sa event. At of course, itong Kuko Farm. Di ko alam, game ba to? Or farm talaga dyan sa Bicol? Ayan, so andun tayo mga Lodi, andun ako mga Lodi at samahan niyo ako na i-celebrate or samahan niyo ako sa isang magandang event na to sa March 12, Capitol Convention Center, Pili, Camarines Sur. Ang information, lagay ko lang sa baba lahat ng kailangan nyo at ang kontakin yung mga tao or group para makapag-register. Ayan lang mga Lodi, ako si Trogi and see you on my next video. Bye!